ba? Ganun talaga ang buhay. Pag alam mo na wala ka namang gaanong benefits, hindi, huwag mo nang hirapan sarili mo. Wala nga benefits eh. No? Wala ka ng yung yung insurance, di ba? Insurance. Okay. Kamusta kayo? Okay lang? Ready na ba kayo? Maniniwala ba kayo na akong speaker ngayon? Kasi sa isip ng iba, parang tanod yan ah. Kasi nakasuot ng ganito. Hindi. Yan lang ko talaga. Kasi mahirap lang ako. Kaya ito lang sinusuot ko. Okay. Ayan. Ayos lang. Sinong taga Luzon? Luzon lang ha. Okay. Kunti lang no. Visayas. Tunay lang din. At Mindanao. Isa lang. Sa dami kong tinatanong, kukunti lang tumaas ang kamay. Anong nangyari sa inyo? Okay. Sino mga first timers? Mga ex-abroad, tayo sa mga kamay. 5. First timers, tayo sa mga kamay. 6. Sabi ni Ibang, ang bilis niya magbilang ah. Sabi ko na nga eh, hindi ko na pinapahirapan sarili ko, hindi naman talaga ako nagbibilang. Ano bang 5? Ano bang marami? 5 or 6? 6. Mas marami ang first timers. No? O ex-abroad, para pabilisan na tayo. Ex-abroad, magtatanong lang, masarap buhay OFW hindi? May narinig kayo? Halos ang iba, mahihain pa rin, ayaw sumagot, pero may sumagot doon, hindi po. O, lahat ng ex-abroad sumagot, iparinig sa mga first timers. First timers, ex-abroad, masarap buhay OFW hindi? Narinig nyo, first timers? Kadalasan sagot ng mga ex-abroad, hindi po, hindi sir, hindi. Nung marinig ng mga first timers, nakatingin lang sa akin, ha? Dito kasi, marami akong katanungan at marami akong sasabihin na hindi nabanggit kanina ng Ma'am Sandra Lynn. No? Pero dapat, ihanda mong sarili mo. Hindi mo alam sa mga naunang speaker, malalaman nyo sa akin. No? Malalaman nyo sa akin. Nabanggit pa kanina, yung sinabay, dos ang dos, nabanggit. Oh, nabanggit, di ba? Yung hindi mo pwedeng gawin at dapat mong gawin. Dapat magawa mo yan, masunod mo yun. Kasi pag hindi, at nagkaroon ka ng violation, mananagot ka sa batas doon. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Ang problema, walang pinipili. Ano mang profession mo, ano mang posisyon mo, household ka man, skill ka man! Ang problema, talagang problema yan. Kaya maging handa ka dapat. Tama? Okay. May nantok? Wala. Kasi pagdating sa part ko, wala talagang inaantok. Yung malulungkot, ako'y magmulat na si misis mo. O bakit? Kanina sobrang bigat lang. Mukha mo ngayon parang sobrang saya mo na. No? Tapos nagtaka si misis mo, hindi ka naman sumasagot. Ngiti ka naman ngiti. Isipin ko lang, saya ka talaga. Hindi sumasagot. Bakit? Nalipasa na pala ng gutom. Nalipasa na ng gutom. Kaya, pag ganis dito, kanina, gutom na gutom. Pero mamaya, pag uwi nyo, busog na kayo. Nang ano? Anim. Kaya dapat, concentrate. Okay? Hindi maiwasan. No? Bawat tao, mayroong kanyang prinsipyo. Mayroong mababait, mayroong mga pilosopo. No? Normal lang yun sa tao. Pero dito, iwasan natin mo ng kapilosopahan. Kasi bakit? Kung pilosopo ka, baka mas pilosopo ako kaysa sa'yo. Okay? Kasi, may subject pa kayo ng philosophy? Na mag-aaral kayo ng college? Mayroon? Mayroon, di ba? Alam ko! Nakatingin ka lang sa akin kung ano ang iniisip mo. Kasi ang iba, yes lang ang yes, tango lang ang tango, pero nasa isipan, anong oras mo ba kami pakabulan? Kasi marami akong pinagalingan natin. Tama? Mabalik pa kami ng agency, Friday ngayon, hirap sumakay. Sabi di ba, alam na alam niya. Siyempre, ma'am, nung mag-aaral ka, may subject ka na psychology. Oh, what is psychology? Ay, iba! Sige, hindi mo isagot, hindi mo makasagot, what is psychology? Psychology is a study of mind and human behavior. Tama? No! Nakaraan! Tinanong ko, sir, ano ang profession mo? Ano ang position mo? Tutor. Meaning to say, you are a teacher. Yeah.
Sabi ko, ang course mo ay education. Yes. What is education? Hindi makasagot. Sabi ko, education is a continuous process of learning. Tama? Ha? Okay! Kaya ako nandito. Ganun lang. Yan, tingin na sa akin ha. Tingin. Makakawin ka ng maga. Makakawin ka ng maga. Yung busy sa cellphone yan, huwag kayo magdala. Pabuksan ko yung cellphone yung mamaya. No? Hindi na ako mag-open ang projector. No? Dire-diretsa na. Ang topic ko, kahit hindi mo naging yan, kabisado ko. Kabisado ko ang module dyan eh. No? Bakit alam ko ang module? No? Nabanggit ba doon yung sinasabi? Bawal magkasama yung lalaki, yung at babae, yung opposite sex? Nabanggit, hindi? Hindi. Nasa module yan. Kasi bakit bawal? Pag nahuli ka, wala kang maipakitang katibayan, kayong dalawa, makukulong ka. At pag napatunayan na ikaw ay nagkasala, tuwing Friday, no, may kasama pang latigo. Latiguhon kayong dalawa. Mapababae o lalaki. Natatakot lang. Natatakot. Sabi ni iba, ano ba kahit tibayan na dapat ipakita namin? Marriage contract. Tama? Kung may nakita ka, ligtas ka. Pag wala, sabi ni iba, marami naman po na. Ano? Marriage contract. May tag 500, may tag 1,000, 1,500, may 2,500. 2,500 daw, mas maganda yun. Parang totoo talaga. Ingat ha? Ingat. Big marriage contract, delikado yun. Illicit, relationship, or love case ang maging kaso mo. Tapos, forgery or falsification of public. Public documents. No? Ingat ha? Ayos? Ngayon, magkatanong lang. Ex-abroad. Sino yung ex-abroad na mabot ng 20 years sa labas sa bansa? 20 years. Wala 15 years. Wala 10 years. Meron 8 years. 10 years, sir. Nakailang 10 years ka sa labas sa bansa? May naipon naman, sir? Nakapagpundar? Ano na pundar mo, sir? Bahay. Ano pa? Motor. Okay naman ang motor mo. Okay. May mapler o walang mapler? Kasi pag walang mapler, pasaway. Okay! Ngayon, at least sir, may naipon ka. Sir, may asawa. Nung pag-alis mo, may asawa ka. Ngayon, mayroon pa rin. Very good. Sir, ilan ang anak? Wala. Wala. Wala nga anak. Hindi nagtatanong si misis mo. Okay, ganun talaga ang buhay, no? Huwag nating sisihin yun. Sir, nung magpilos ka, saan ka nagpilos noon? Bago ka umalis? Hindi mo na matandaan. Pero nung magpilos ka, nakita mo ba ako doon? Hindi. Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Wala ako doon. Kaya hindi ako makita doon. No? Oh, ngayon mo lang ako nakita. Dahil nandito ako ngayon. Tama? Okay. Pero ang tanong, tawa kayo ng tawa. Kilala niyo na ba ako? Hindi ba? Ingat! Sa mga nagtayo sa inyong harapan. Dapat! Lahat na nakatayo sa inyong harapan, dapat kilalanin mo. Tama? Baka mamaya scammer. No? Delikado ka. Okay. Gusto mo malaman ang pangalan ko? Pangalan ko? Yung totoong pangalan ko. Okay. May ballpen? Try mo, sulat mo. Okay, pero may Mr. Sam Carvalho sa Pidos, Amiga Pidos, Manila Story. Nandito rin po kami Manila Television sa Pilipinas dito. Nandito kasi ang mga services para sa inyo. Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo mo nalaman ang buong Italy sa akin. Magbabalik. Kung pinasulat ko, nakopya niyo? Hindi. Kasi magbilis naman talaga magsalita. No? Okay, ma'am, ano ang gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ma'am, anong gusto mo mabilisan? Sabi niya, gusto ko matagalan. Kasi bakit? Pag matagalan, mayroon siyang natutunan. Tama? Unfair mo yung mga narinig mo. Bakit? Siyempre, may natutunan ka. May sinabi ba akong masama? O wala naman. Sabi niyo ba? Okay. Okay! Nako,
Masaya? May inantok? Wala? Okay. Tapos napanghaba dapat yung kwento ko. Kung bakit ang sagot ng mga ex-abroad hindi masarap, OFW, kasi normal lang. Kung ipapaliwanag ko sa iyo, first timers, no? Hindi pa gusto ng mag-back out nung marinig na hindi masarap buhay OFW. Totoo yun. Kasi pag alis mo pa naman Pilipinas, hinatid ka sa airport. Nung pumasok ko na doon sa may boarding gate, pumasok ka na, gusto mong balikan ang mahal mo sa buhay. Pagpasok mo doon, hindi na talaga pwede lumabas. Hanggang sumakay ka ng plane, hanggang sa lumipad ng plane, no? Gusto mong silipin na silipin, hindi mo na hanggang nasa taas na. Ikaw din, ganun ng ganun. Gusto mong kumaway, magbabay sa pamilya mo, hindi na rin kaya sakit ng pakiramdam at tungkot. Hanggang sa pumasok na doon sa loob, sa taas ng ulap, no? Wala na siyang makikita, wala ka rin makikita. Pagdating sa labas ng bansa, trabaho ka kinabukasan, doon mo na maramdaman yung sobrang higa, pagod, hanapin mo na sa buhay, wala ka naman makikita, gusto mo humingi ng pagkain, hindi. Wala ka naman sa tawagan, tama? Kasi bakit? Wala naman talaga sila doon. No? Kaya ginawa mo, self-service na lang. No? Ikaw na lang bahala. Kahit pagod ka, kulang ka sa tulog, pagod, gawin mo para lang hindi ka magutom. Pero nung maalala mo, kinuha mo ang cellphone mo, tinawagan mo sila sa Pilipinas. Nakakataon, malakas naman ang signal, nag-video call kayo. Nakita mo siya sa cellphone, nakita ka rin niya, tama? Pero nung wala ang signal, no? Nung biglang mag-brown out, nawala siya, nawala ka rin. Tama? Ang sarap ang pakiramdam, hindi. Ang lungkot. Pero nung magbilang ka naman ng ilang araw, no? Sila naman naghihintay lang hanggang sila pating ang sahod. Pagdating ang sahod, pinadalahan mo sila. Anong maramdaman mo, ma'am? Di ba masarap ang pakiramdam? Masaya ka dahil nakatulong ka? Pero mas masarap ang kanilang pakiramdam. Bakit? Ang isip nun, sunod. Taga-isip siya, mga benefits sila. Ganon dito, sir. Isip nila, pagdating ng sahod, padalahan mo naman sila. Pero ang problema, biglang, o na-delay, yung pagbigay ng sahod, kinukulit ka ng kinukulit, tinatawagan, hanggang sa nawala, no? Dumating ang punto, nawala ka na rin ganang sumagot sa cellphone, kasi nakulitan ka na, hanggang sa inupan mo na ng cellphone, doon nagsimula, no? Ang hindi pagkarapuan ng kanilang mga relasyon. No? Nung umuwi ang Pilipinas, naman kasi unang buwan lang, pinadalahan mo kami, sunod wala na. Tapos, inuupan mo na kami ng cellphone. Kaya pag ng Pilipinas, magkadimandahan, pagkasukaso, na uwi sa hiwalayan. Ma'am, may anak na po kayo? Yes. Ilan? Dalawa po. May asawa kayo? Wala po. Bakit wala? Nangyari sa'yo? Gusto mong... Gusto mong magbalikan kayo ulit? Ayaw mo naman po. Ayoko na po. Grabe to. Sinabi pa ako masama. Tanong naman. Okay! Ganon ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya kadalasan, mga OFWs iwalay sa asawa. Pero, ang challenge ko sa inyo, dapat sa inyong pagbalik, buo pa rin ang pamilya niyo. No, maawa po kayo sa kanila. At maawa kayo sa sarili niyo. Okay? Kaya ako na dito, just in case of emergency. Ang usapan man natin ngayon, no? Ganito, nagpapatawa ako, pero seryoso pagdating sa part 2. Bakit? Kayo ay alis para sa inyong pamilya. Tama? Hindi ka alis para maiwasan sila. Nandito ka para makatulong sa kanila. Tama mo? Tama. Ngayon, magtatanong lang. Nung after ni Ma'am Sara, ni Ma'am Sandra Lynn Magto, kamusta naman inyong pakiramdam? Nasa 100% ba ang excitement niya? Okay naman ako. Di ba? Okay. Ngayon, magtatanong ako. Ito ay naayon sa batas. Ang itatanong ko sa inyo at ang ating pag-usapan. Dapat alam mo kung ano ang pinasukan mo. Dahil nandito ka na, masaya ka na. Sa iniisip mo, after mo magpilos, wow, may certificate na ako. Tama? Ang tanong, sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign lang. Anin. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata?
taas yung mga kamay. O, 7. Paano naman yung hindi tumataas ang mga kamay? Na? Nagtatanong ako! At sa lahat ng sasabihin ko sa inyo, pag nangyari sa'yo, yung 100% mo na excitement, may tendency, mababawasan bawat nangyari sa'yo ng 20%. At sana, after ko, no, magtanong, sana lahat ng excitement hindi mabawasan. Sana buo pa rin, 100%. Ngayon, nung magtanong ako kung sino ang nakapag-sign na ng kontrata, mayroong tumaas na kamay, mayroong hindi. Automatically, ang hindi tumaas na kamay, siya ay hindi nakapag-sign ng kontrata. Ayon sa batas. Dapat ang isang OFW, bago mag-release, dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Sabi niyo ba, patay tayo. Kunti lang tumaas ng kamay, pag-sign ng kontrata. Sa batas ang pag-usapan natin. Kung nangyari sa'yo, may ibig sa'yo, bawas na ng 20% ang excitement mo. Sabi nila, ay, anong ganda? Dapat! Nakapag-sign ka na ng kontrata! Then after mag-sign ng kontrata, mag-pilos. Then after mag-pilos, dapat ilang araw na lang, bibilangin mo ay flight mo na. Tama? Pero sa batas eh. Bakit kailangan ka nakapag-sign ng kontrata? Bakit kailangan makaalis na? Kasi, mula nag-apply ka at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat wala ka na sa Pilipinas ngayon. Ang ibig sabihin, ng 60 to 90 days prior, dapat 2 buwan hanggang 3 buwan lamang. Mula nag-apply ka nabisahan, dapat wala ka na sa Pilipinas. Dapat wala ka na ngayon yan sa iyong inuuan. Sabi ng iba dyan, patay tayo. Problema, hindi. Problema. Tuloy, hindi. Tuloy. Sabi ng iba, tuloy ka pa ba? Another 20% ang nababawas doon. Sa 80%, ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pidos. Ang iba dyan nakapagbayad na ng placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Ha? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary. Bakit sa amin sobrang laki? Di ba sa iyo malaki rin? Di ba? Another 20% ang mababawas ngayon. Guys, sa mga first timers, kamusta kayo? Okay lang kayo? Okay lang kayo? Another 20% ang mababawas sa'yo. Nagbawas na ba ako? Hindi pa. Ang natira is 40%. At dapat pag nagbayad ka sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, small hotel o restaurant, wala sa nabanggit na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, ha? Agency? Bakit kami sa Jollibee lang? Sabi ng isa, at least libre tayo ng merienda doon. Pira mo yun. No? Another 20% ang mababawas. Ang natira is 20%. At dapat, pag nagbayad ka, ay meron ka ukulang resibo. Sabi ng iba dyan, sabi ko na nga eh. Ikaw, may resibo ka ba? Problema, hindi. Problema. Sir, bakit kailangan mangyari yan? Dahil yan ay naayon sa batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment. Pag nangyari sa iyo, may ibig sabihin, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amendment of Anti-Human Trafficking violation. Ang hirap no? Kung ang criminal, di ba nakapatay ng kulong kapag piyansa? Pero sa batas niya, no, sir, gaano katotoo sinasabi mo? Kasi, yan ang trabaho ko mula no, hanggang ngayon. Si sir, 8 years ka pa lang sa trabaho, sir.
sa abroad? 10 years. Wala pa siyang balak mag-upload doon. Ako'y nasa servisyo na. Naalala niyo ba si Sara Balabagan? Ano si Sara Balabagan? Ang sagot dito ng isa nung nakaraan, sir, babae. Tama. Babaeng OFW. Katulad po nila ni ma'am. Na nakulong at tinatulan ng kamatayan. Bakit? Nung inatimpo siya na repeal or gasain, lumaban, ipinagtanggol ang kanyang sarili hanggang sa mapatay ang kanyang employer kung kaya nakulong siya at tinatulan ng kamatayan. Si Engineer Jan Aquino, sabi na ba, ay, babae naman yun. No? Ay, paano naman si Engineer Jan Aquino? Skilled, ano yun, household. Household yun. Paano naman si Engineer Jan Aquino? Isang magandang trabaho, ang kanyang profession ay engineer, posisyon, magandang posisyon, maganda ang kanyang sahod. Pero bakit siya nagka-problema? Kasi ang problema walang pinipili. Bakit siya nagka-problema? Anong problema? Bakit siya nakulong at tinatulan ng kamatayan? Simple lang, kanya naging problema. Nung pinagtalungan siya ng ibang lahi, napatay niya ang leader ng 6 na grupo. Self-defense lang din po ang kanyang ginawa. Ikaw, sir, kung ginawa kay Engineer Jan Aquino, gagawin sa'yo, pinagtutulungan siya na pugbugin, anong gagawin mo? Anong gagawin mo, sir? Pagtutulungan ka ng ibang lahi, bubugin ka at sasaktan ka. Huwag naman sana. Sir, ikaw, anong gagawin mo? Paglaban, sir. Paglaban. Anong klaseng paglaban? Kasi ang sagot ng isa dito, sir, nung nakaraan, sir, makipagtablahan na lang ako. Sabi ko, sir, yan ang wag mong gawin. Bakit? Kulang pa ang benefits ng uwa na ibibigay sa'yo. Yung 15,500, kulang pa yun. No? Ay, kung hindi ka natuluyan, 7,500. Medyo okay lang yun. Hindi ka naman natuluyan. Pero disabled ka naman. Tama? Mabuti lang, may is mamaya. Dagdag yun. Pero ang malapit dito, yung insurance na isa, mas malaki yung sir. Wala lang ngayon. Pag natapat ka ng holiday, sobrang laki ang makukuha mo. Bakit? Double pay. Grabe! Yan. Narinig nyo? Problema, no? Paano? Nainitas ang ginawa sa bingit ng kamatayan. May tumulong sa kanya. Sino tumulong? Walang iba magkasama ng dating boss, no? Sa loob ng ilang taon, mahigit 2 dekada. Yung tumulong, may iligtas ang buhay ni Sara Balabagan at Engineer Jan Aquino. Walang iba si former Ambassador Roy CDS. Nagiging General Chairman, naging Congressman. No? Year 2013, nung humiwalay ako sa kanya, namatay siya. So, wala na siya. Pinera ko, ng Amiba, 2013 din. Ilang taon lang nangalipas, President naman namin, namatay din. Ako ang Vice President. Pinera ko, year 2022. Sabi ni isa, sir, pumunta ka sa, sabi ni isa, Mr. Sam, mag-report ka sa akin, you are the right person for me. Nung marinig na kasama niya, sir, sa iyo na naman siya. Sabi niya, bakit? Kung sa akin si Mr. Sam, sumagot, ikaw ang susunod. Mabuti na. Hindi ko nagpapatuloy ko. Dito ako ngayon. No? Kaya ako na dito just in case of emergency. Lahat ng pangyayari, katulad sa mga nabanggit ko kanina, yung victims of illegal recruitment, pangyayari sa labas ng bansa, mga pagbabago. Lagi nakalive yan naman sa radio. Pag sinabi, mula sa gusto maka dito sa baba, 1 for 1, ano tulad sa pila na may tulong lakas 50,000 watts. DWIC. Ako yun, sa isang radyo. Pag sinabi, mula sa Manila, ito ang RSU, sabi ka naman sa panagkikol, sa pagbabalita. Ako rin po yun. Magandang boses, magandang boses. Salamat ma'am. Kasi ang sagot dito nung nakaraan, sabi niya sa akin, ay hindi. Nagtanggol ako. May isa, sabi niya, ay bakit? Wala naman yan sa performance ha. No? Wala naman yan sa mukha. Nung tinanong ko ma'am sa ano yan, masagot sa akin ma'am, sir, sa performance yan. Lumaylo ako sa mga istasyon. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Lumaylo ako dun. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Kaya pinagpatuloy ko ang YouTube channel ko. Bakit? Pag umaksyon ako, walang nagbabother sa akin. Pag umaksyon ako, tuloy-tuloy. Pag sinabi kong gawin ko na yung pababa, alam ako dyan sa elevator, nagawa ko na. Ayos ang pagtulong. Katulad ng Monday, taga Pampanga. Yung asawa, yung anak, ang sobrang ganda. No? Minamaltrato, sexual harassment. Nung umalis, inumbaran. Kung saplot ng katawan, pinagganon pa sa harapan.
Lumabas yan doon, sa YouTube channel yun. Kaya Mr. Sam, gaano katotoo yung mga sinasabi mo nung nabanggit mo? Buksan mo. Kung may cellphone kaya? May cellphone? Kung may data kayo, i-search nyo ang kaagapay. Space. ECTV. Nagpicture kayo dito kanina, di ba? Ngayon, sa akin hindi. Pag-buksan ko, ipa-search ko sa inyo yung kaagapay, space, ECTV. Kaagapay, sa YouTube yan. Kaagapay, tingnan nyo ako, may cellphone kayo. Yan. Sa YouTube. Nakita niyo yung kasalamin, kulay itim. Nakasumpliro kulay itim na parang cowboy. Walang iba. Nakita niyo na? So walang cellphone. At hindi ko rin mag-search. Hindi ko na problema yun. Okay? Basta sa YouTube. Nakita niyo na ba? Kakapay space ACTV. Hindi yung sa ano ha, kasi mayroong pinakita sa akin ito sir, ay nag-harvest ng kangkong. Hindi naman ako nag-harvest ng kangkong. Makita niyo dyan? Nakita niyo? Pag nakita niyo, wala kayong ibang gagawin kundi i-subscribe. Ayos? Ha? Nakita niyo? Ayan! Diyan nyo mapapanood lahat yung mga sinasabi ko. At hindi ko pa nasabi, mayroon din dyan yung umiinom ng puro kalawang na lang na tubig galing sa CR, no? Mayroong pinakatukan, mayroong mga employer, yung sabi ko sa Pampanga nandiyan na. Yung inattempt na rin, nandiyan lahat.